Good day, everyone. Again, my second episode for today's Bible sharing. Today's studying the content of our Bible, na kung saan po ay isang talinghaga o parable ang nais kong ibahagi po sa ating lahat at napapanahon na pinag-uusapan ang Banal na Ebanghelyo. Na ito po ay ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tagtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. Dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpapasasa ka nung ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga narito ay hindi makapunta riyan, at ang naririyan ay hindi makakapunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipag-uusap ko po, napapuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. At papuntahin po ninyo. Suguin po ninyo siya upang siya'y bigyang babala. Dahil ako'y may 5 kapatid na lalaki." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta. Iyon ay kanilang dapat sundin." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon, ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikdan ng kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hay nako, mga kapatid. Ang ating talinghaga ngayong pangalawang episode po ng aking pagbabahagi ng salita ng Diyos. Probably the clearest illustration of today's society. The worldwide gap between the rich and the poor. Opo, malaking layo o gap ng mayaman at mahirap sa sosyalidad ngayong panahon na ito. At ito ay ating bibigyang buhay, ang talinghaga ng mayaman at ni Lazaro. My friends, ano bang naging kasalanan ng mayaman? Bakit siya nahantong sa dako ng apoy na dagat-dagatan sa lugar na Hades na sinasabi? In hell of fire. Hindi niya naman either pinatay personal si Lazaro o inutusan ng aso para kagatin si Lazaro o ipagtabuyan ng aso si Lazaro.
ang malaking kasalanan na aking nakita, his sin was indifference or unconcern. Sa Tagalog, nagbubulag-bulagan ang mayaman. Anong ibig sabihin nito? Nakita na niya si Lazaro na nasa paanan ng kanyang pintuan, naghihintay ng mumong mahuhulog lamang sa kanyang hapagkainan. Ngunit hindi pa niya ito mabigyan or hindi niya pinapansin. Despite sa dami ng pagkain niya, hindi niya kayang bigyan o pansinin. In other words, may mata, ngunit hindi nakakakita ng tunay na kalalagayan ng kanyang kapwa. Una po ito. Ibabato ko po sa inyo ang bagay na ito. Kumusta ang paningin mo, kapatid? Nakakakita ka ba? O may mata ka pero hindi mo nakikita ang dapat na gustong tignan o ipatingin sa atin ng Diyos sa lipunang ginagalawan natin ngayon. It is clear in the gospel na nagbulag-bulagan ang mayaman. You know, my friends, when you become rich, hindi po ito isang bagay na basta na lang tatanggapin mo sa Panginoon. In other words, there is something in you that God might something you to do. That is why God gave you that thing, the richness. Not to the point na hindi mo gagalawin ang richness na ito for others. You must have to do something. Huwag kang magbulag-bulagan. You must have to look what is best for others. And a simple way, kailangan mo, may naghihintay para sa'yo na magbigay ka ng mumong, kakaunti lang. Hindi po sinabi ni Lord, bibigay mo yung kinakain mo lahat. Mumong lang is pwede na. As long as you share something for others. You know, my friends, there goes what we call the difference, the gap. The great majority of humanity are living subhuman lives, while the minority are living inhuman lives, indifferent and unconcerned for their fellow humans who are wallowing in utter poverty. Alam niyo po, maswerte ka kung may kaya ka. Maswerte ka kung may pera ka. Maswerte ka kung may pagkain ka. Kumakain ka 3 times a day. Minsan pa nga, meron pang extra kain. Hanggang meron ka pang sinasabing midnight meal. Pero naiisip mo ba sometimes, marami kang sobra sa pagkain mo, na minsan, itinatapon mo na lang at nasa basurahan. Why not to use those things, enable you to help somebody by way of sharing? Pero ito po ang mensahe po ng gospel. Ito po ang mensahe ng gospel, my friend. Na kung saan, ang mensahe po ay ganito. Very intriguing. It is quite intriguing that the rich man in the parable has no name while the poor man has a name, Lazarus. Okay. A strong contrast in our society today. Why? Ngayong panahon, dito sa lupa, the rich and powerful have their names everywhere. Ulitin ko, ngayong panahon, pag ikaw ay rich, powerful, may pangalan ka, tinitingala ka, nakaukit pa nga sa mga basketball court, daan, mga anumang bagay. Basta tagbigay ka, pinauukit mo, pinalalagay mo ang pangalan mo.
whereas the poor are nameless, faceless, and voiceless everywhere. Kawawa sila. But I tell you, in heaven, the rich on earth na hindi po gumawa ng bagay na ikabubuti ng kanilang kapwa, those who did not share the blessing, sila rin po ay mawawalan ng pangalan sa langit. Yes, they have name here on earth, but I tell you, if you have not done the good things to be done, no? Yung dapat mong gawin sa lupa, kung biniyayaan ka ng Diyos ng yaman, ang magbahagi na hinihiling po niya sa Ebanghelyo, kawawa ka kapatid. Wala kang pangalan sa langit. Pero si Lazaro, the name Lazarus, palagi pong naaalala sa langit. Kaya po tayo, my friends, very intriguing talaga. Nasa na kung saan ang mga mayaman sa lupa may pangalan. But in the gospel, it is clear, ang mga mayayamang hindi gumampan ng kanilang responsibilidad for others, wala silang pangalan sa langit. Again, wala silang pangalan sa langit. Lastly, my friend, I'm appealing to everyone. Please, huwag po nating sayangin ang mga pagkakataon. Mga pagkain po na meron po tayo sa ating hapagkainan na nasasayang lang. Why not share it? Why not to give it? Sabi nga po it is in giving that we receive. Yes, my friend. Ang Diyos hindi natutulog pag nagbuhos po yan ng biyaya. Siksik, liglig at umaapaw sa mga taong marunong sumunod sa kanyang kahilingan at kagustuhan. Ikaw, huwag ka na magbulag-bulagan. Nakikita mo kung anong dapat mong gawin. Gawin mo na. Baka hindi mo ito magawa sa mga susunod pang araw. Amen. Again, my friends, thank you very much for continuing viewing and continuing joining me sa ating mga episode. And I do promise na patuloy po tayo na magbahagi. Hindi lang po Bible sharing, may mga spiritual songs din po tayo na ibabahagi po natin ang mga songs na ito. Again, ako po si Bishop Mong ng Independent Church of Filipino Christian na Aglipayan Church, ika nga. Nananalangin palagi para po sa ating lahat, sa ating kaligtasan, ng ating pamilya, at ilayo nawa tayo ng Panginoon sa anumang problema, pagsubok, higit sa lahat ngayong panahon ng pandemic. Ilayo tayo sa kapahamakan na dulot ng COVID-19. Praise God. Amen.